So, good morning. Try natin 'to. 8:30 AM ng February 8, 2025. Advanced planning. So, pupunta ako ng 4 hours. From 4 hours, ang kailangan kong malaman is itong higher high, which is the last resistance, and then the lower low, which is the last support. Advanced planning, last support. From here, uh, pwede akong fibs. Just a quick one, right? Quick one. And then dito ang area ko na babalikan niya is from 0 to 0.25, which is ito yung point na binalikan niya. Sell short right there. Yan ang hahanapin natin ngayon. Yan ang itong idea, yan ang hahanapin natin. So tatanggalin ko 'to. Okay? Tatanggalin ko 'yan. Pero yan yung rough idea kung paano mo siya makikita. Quick one. Pero ito yung technical analysis kung paano mo siya hanapin. So dito, ito yung kung bearish siyang hinahanap mo. So ito yung high mo. Let's say ito yung high mo. Hindi naman umabot 'yon. Right? Bearish siyang hinahanap mo. Mag-start ka sa taas. Bearish. Yan, start ka sa taas. Isa sa kaliwa, right? So ang pinakamababang pinaka-low nito is sabihin natin na ito. Ito yung pinaka-low niya. So isa sa kaliwa, ito ang iyong support and resistance. Sabihin natin ito yung support and resistance mo. Yan, support and resistance. And dalawa sa kanan, right? Ito yung isa mo. Yung isa mo, yun yung hinahanap natin. Right? So, kung yan. Yan pa lang meron tayo. Etong isang to, hinahanap natin. Yung overbought, yun ang hinahanap natin. Pang-apat na pang-apat na point natin. Pero kung sanay na kayong mag-technical analysis, right? Dito pa lang, Donna, especially, alam na natin na magsisell tayo. Dito, sa point na to. Kasi hindi siya umabot doon sa last resistance mo. So magsisell na tayo dyan para hindi natin malos yung pera na na-gain natin dito. Okay? Ito yung resistance. Resistance. Yan. Dito pa lang. Ngayon, dito din sa wala pa tong point na to, dito lang sa dalawang yan, alam na natin na ito ang kailangan niyang i-break para mag-start siya ng another short. Etong unang to is initial lang na mag-short siya. Kung hanggang saan siya mag-short, i-determine pa kung aabot siya dito. Kung umabot siya dyan, another short yon. Okay? So, right now, na-break niya tong last na support natin. So, ina-assume natin na aangat yan kasi ang magiging drawing yan para maging short yan is ganito. Ganyan. Ang hinahanap natin, itong point na to, kung saan naabot. Diba? Ngayon, wala pa tayong data. So, dito pwede na kayong mag-trade. Basta may stop loss kayo. Right? And then, alam na rin natin na kailan natin i-sell yung asset natin dito
Kasi pagdating doon hindi niya na inabot. Papaano natin malalaman 'yan? Etong last sa loob, 'tong last na 'yan sa loob, puwede mo 'yang i-fibs. Puwede mo i-fibs 'yan kung saan babalik si market mo, right? Kailangan hindi siya lalagpas dito. Kung hindi siya lumagpas diyan, pababa na 'yan. Ito kasi yung stop loss mo. Saka ito yung last resistance mo. Kaya tinawag natin na last resistance, 'di ba? 'Pag hindi niya inabot yung last resistance mo, ibig sabihin pababa na 'yan. So diyan pa lang puwede na kayong mag-trade. Step by step. Okay? Advanced planning, maganda 'to, laking pera 'yan. So, alam na natin magse-sell tayo, alam na natin na pupuwede tayong mag-trade dito, gawan na natin ng technical analysis and hindi niya naabot 'yun. And then eto pa, puwede mo ring i-consider 'to na na-break niya, itong, last na itong support na 'to, support range lang tawag natin. Itong range na 'to na-break niya, ayan, oh. So nung kung kung ikukuwan mo 'to, ipipibs mo uli 'yan pataas naman, right? Hanggang saan siya babalik, hanggang siyang teka, ito 7.7, yan 0.7. Hanggang saan siya babalik, eksakto, ayan, oh, binalikan niya, oh. So alam mo na talaga na hindi na 'to babalik. Ito yung susunod niyang resistance, oh, right? So madami ng entry 'yan, may entry ka doon, may entry ka dito, binrake niya 'yun, right? Binrake niya 'yan, yung range na 'yan binrake niya. So alam mo ng short ka. Ang hinahanap mo na ngayon dito is yung bottom, ito, kung dito ka mag-start. So paano mo hanapin yung bottom na 'yan? Gano'n din, kaya lang kasi downtrend ka, so dodoblehin mo yung target mo. Ito, dito ka, 'yan, diyan, 'yan ang target mo. 'Yan ang target mo. Sakto naman yung mga measurement niya, eh. 'Yan, okey? Nung na-break niya na 'to, so malaking pera din 'yan, saka isang trade lang tayo diyan, right? Mag-stick tayo sa trade na 'yon, basta lagyan mo lang ng stop loss doon. So ang hinahanap na natin ngayon is yung third third, fourth point mo, yung itong point nandito, which is kung ime-measure mo 'yan, rough measurement mo from dito sa pinakataas, right, hanggang dito sa mababa, so somewhere around here, sa 0.5, 0.25 hanggang doon, somewhere around daan yung balik mo, right? 'Pag nilagpasan niya 'yan, ibang istorya na 'yon. So kung dito mo siya i-me-measure sa last na high mo, puwede din. Oh, 'yan, dito sa 0.8, 0.25, tingnan natin kung saan siya tumama. Ayan, 0.08 dun sa last, 0.08. Pero yung area mo nasakop niya naman. So, okey lang din. Okey lang din 'yan. Basta 'yan yung area na 'yan, 'tong area na 'to, 0.25 hanggang din sa 0. 'Yan yung area na 'yan na binabalikan niya. So, tanggalin na natin 'to. Pampagulo 'yan, eh. 'Yun yung rough. 'Yun yung rough estimate. So, andito lang tayo sa data na 'to. So, ang kailangan natin ngayon hanapin is yung pang-apat na point. Yung pang-apat na point natin,
is kailangan mo lang ng data para makabuo ka ng parallel. Yung pinakamalapit dito sa support mo, yun yung kukunin mo para itapat doon. Tapos kunin mo yung pinakamalapit, right? Para itapat doon hanggang makuha mo yung last na crossing niya kung saan nag-cross to si market. Okay? Ganun din ang gagawin mo dito. Right? Punta ka ng let's say 5 minutes or 1 minute. Kailangan mo ng data. Kaya ka pupunta ka ng 1 minute. Kasi mas maraming data sa 1 minute kaysa sa 5 minutes, right? 1 minute ang pinili ko kasi wala tayong mas mababa sa 1 minute. So, ito yung pinaka-low natin. Ang hinahanap natin kung hanggang saan aabot to. Ang technical analysis natin dito is anong kailangan niyang i-break. Ito na pinakamataas kasi 1 minute yan. Pwede mong pa-break yan. Dito pa lang makikita mo na itong unang, itong yung last na pullback na to. Yung last na pullback. Pwede mo rin yung pa-break. Right? So, dyan pa lang, makikita mo na agad kung saan siya na-break. So, dito sila na-break. Kung gagawa ka ng regression dito, let's say, umabot ka na doon. Dito lang. Sa pinakamataas. Yan, dito, yan. May regression ka dyan. Kita mo na agad yung break. Nasaan yung, kung i-blow up mo to, right? Kung i-blow up mo yan. Kukunin mo lang yung high, yung pinaka-high niya. So, resistance. And then, yung pinaka-low niya. And then, support. Then, from here, ito yung kailangan mong ma-break. Yung support and resistance mo. Support and resistance. Yan, yung kailangan mo i-break. Right? So, kailangan niyang i-break sa taas muna and then bababa. Kasi, ang hinahanap mo yung long. So, ano yun doon? So, kung dito ka mag-start, kasi ito yung gusto mong i-break niya. Ito. Pinaka-high na ba yan? Ito ang pinaka-high niya. Ito, yan. Yan pinaka-high niya, right? Kung yan ang gusto mong i-break niya sa 1 minute para mag-start ka ng mag-long and then ang stop loss mo pwede dito sa pinakababa, pwede dito sa pinakababa. Pero masyadong malaki yan. Pwede din dito. Kasi kung mabibreak niya to, ibig sabihin, hindi pa to yung pinaka-low mo. Diba? May mas low pa dyan. Basta hindi siya aabot dun sa last support, sa lower low. So, SL to. Yan. So, ang hinahanap natin high, so kailangan niya munang ma-break and then babalik. So, ang plotting natin dito is from here, kailangan niya ma-break yan. So, sa niya itong pinaka-high and then kailangan niyang balikan. Ito. So, dito nag-start ang short mo. Sell short. Buy long pala, sorry. Yan nag-start ang buy long mo, which is corresponds dito naman sa pinakamababa mo din. Ito, di ba? Buy long mo. So, dito lang ang stop loss mo. Bigger picture. So, pwede ka na mag-start dyan as soon as nagkaroon ka ng data. And then, stick to that. May stop loss ka naman eh. Stick to that. Up until makita mo yung hinahanap mong sa 4 hours. Ito ang hinahanap natin sa 4 hours.
resistance na yan. So, tingnan natin sa 5 minutes. Sa 15 muna. Reviewin lang natin kung ano nangyari. Sa 5, yung kita mo kung ano yung nangyari. So, in order to do that, kailangan mong ikon sila, paliitin sa 1 minute para makita mo kung ano nangyari talaga. Kaya nga yung sabing 1 minute is thing blah blah blah. See? Hindi niya na binalikan. Right? Yung stop loss mo. Tapos, yung pinaka-high niya, ito yung pinaka-high niya sa 1 minute. Morning. Yung pinaka-high niya sa 1 minute. Flat tayo kanina. Sensya na ha. Gusto kong makita sa malalaking data eh. Hindi ako. Pwede kong i-search pero umpisan ko na eh. Baka nga lagpas na yun. Oh, alam ko na. Hold on. Okay, yeah, may mapa na ako. So, kailangan kong pumunta dun sa 1 minute, di ba? Data ng 1 minute. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Malapit na. May mapa ako sa kabilang monitor. Nakikita ko kung nasa na ako. Ito. Isang pitik na lang. Right here. Yan. Ito yung 1 minute. Ito. Yan, di ba? Ito yung 1 minute natin. So, hindi niya na binalikan, no? So, yung stop loss mo. Right? And then, yung pinaka matinding i-break niya is ito pa. Pag na-break niya uli yan, ito, tong mataas na to. Ito, di ba? Yun yung susunod na kailangan niya i-break. Ito. Yan, resistance. Pag na-break niya uli yan, na-break niya, oh. And then, nag-pull back siya dito. Nag-consolidate, right? And then, dito talaga totally binrake niya, oh. Ito. Hindi niya ba pa binrake? Dito, hindi niya pa rin binrake. Dito niya binrake eh. Tapos dito pa siya nag-consolidate. Dito pa siya bumagsak. And then, saka siya so, kung ipa-plot mo to, ito yung last niya. Diyan pwede ka mag-re-entry ng long. Taas ng resistance. Para dire-diretso. Re-entry yan. Re-entry ng long. And then, from here, yan. To. Yan. Diba? So, monitor mo yung, so, ito pa lang yung last na binrake niya eh. Na-break niya din yun. No? Madami siyang na-break dyan. Ito yung range mo. Hindi siya umabot sa range mo. Ano ba yung range na yan? Saan ba yung range na yan? Sandali, tingnan natin. Oh, yan yung last na support. Last na pullback. Ito oh, last na pullback. Sandali, saan na ba yan? Yung range pala na yan, hindi pala kailangan tataas dyan sa range na yan. Yung last na pullback sa kanan. Yung range. Yung sa kanina. Sa 4 hours. To. Sa 4 hours. Ito yung range mo. Oh. Kailangan hindi yata angat dyan. Nabutan niya to. Pero ito yung unang-unang pinakamalaking pullback mo eh. Sa right side. Diba? Anyway. Maganda yan kung totoo yan. Hindi niya tataasan. Yung range na yan. So, balik tayo sa 1 minute. Balik tayo sa 1 minute. Kung hindi ako na-stop up, hindi ako nawala yung cellphone ko. Pero kung
Hindi ako, na SL ni XRP. Nasa taas na ako ngayon. Nag-buy ako dun sa last one na low niya eh. Tapos pinabayaan ko na lang doon. Ini-stay ko lang doon. Tumaas, tapos bumaba, halos maabot niya. Pero hindi ko siya tiningnan pa uli eh. So hindi ko alam kung naabot niya. Pero kung hindi niya naabot yon, ang laki na nun. Anyway, balik tayo dito. Nasa 1 minute ako, no? Yan, 1 minute. Saan na yun? Hinahanap natin. 4 hours sa kabila. Hinahanap ko yung pinakamataas. To. So, monitor nyo lang yung parallel regression. Right? Saka yung mga consolidation na yan. Monitor nyo lang yan. So, ibig sabihin lang yan. Ito, hindi pa yan kasi nandito pa lang yung binibreak natin. Meron tayong idea kung hanggang saan, di ba? Nag-fibs tayo eh. Nag-fibs tayo eh. So, dito, kung magre-regression tayo, makikita natin na meron tayo dito pre-market, which na-hit mo rin, pero binrake niya uli pataas. Pero hindi niya pa rin na-break tong support, tong kan mo. So, pwede kang maglaro dyan. Ngayon, dito na yung susunod mo na hindi niya babalikan dapat. So, ito, yun na yun. So, dito may pre-market ka. Dito na break eh. Diyan na break. Di ba? Pre-market ka ng short. Pagdating dito, nag-consolidate siya. And then, etong taas na to, hindi niya na binrake. So, dito na yung stop loss mo niyan. Assuming ka ng stop loss dito, syempre. Dito rin, nag-assume ka ng stop loss dito. Pero binrake niya. So, hindi pa yan. Hindi pa yan yung hinahanap mo. Diba? SL yan. SL yan. Hindi pa yan hinahanap mo. Anyway, dito, nag-assume ka na dito, tapos nakakita ka na ng low. Kung magpipibs ka, from here to here, eksakto yan, 0.25. So, yan na yung low mo. So, ibig sabihin, ito na yung hinahanap mong high. Pwede kang mag-re-entry dito. Kung makikita mo na to. And ang pinang-monitor mo lang dyan actually is ito. Itong parallel. Kung saan siya nabibreak. Para makita mo yung next na high mo. Okay? Ang hinahanap mo pag na-break siya is yung high, yung resistance, kung magbe-bearish ka, itong resistance, and then itong pre-market mo. Yan ang hinahanap mo. And then from pre-market mo, from resistance mo, below pre-market, ang sunod mong hinahanap is yung babalik na. So, ito yung pwede mong kunin kung saan siya babalik. Right? Fibs mo lang siya. Kung ang hinahanap mo is yan, from 0.25 to 0.0, yun yung babalikan niya. Ngayon, kung na-break niya na to, yung high neto, yan, ibig sabihin, pabalik na siya, na-break niya na eh. Long na yan, di ba? Na-break niya na. Same way ng pagkuha mo ng everything else, hintay mo lang siyang kung hindi ka gagamit ng pips. Ma-break doon. Pag na-break na doon, kunin mo na tong resistance mo. Kung yan na talaga yung high mo. Di ba? And then, mabe-verify mo yan kung oversold or technical analysis. Ayan o, binrake niya uli. Na-break niya na yung pinakababa. Ayan o. Kung talagang gusto mo makasigurado. Ayan o. So, ang drawing mo dito, kung gusto mo mag-enter ng short,
kung hindi ka pa sigurado sa lahat ng 'yan, na short na 'yan, is eto, sigurado na 'yan, right? Ito, yoon, ayan, saka yoon. So, dito nag-start ang short mo na for sure short 'yan, like 95%, ah, sell short. Pero dito pa lang sa pre-market, puwede ka na mag-entry basta meron kang stop loss right here. Then pabayaan mo na lang siya kahit bumalik siya ng ganyan or puwede kang magbenta ta's magre-entry ka na lang do'n. Kasi alam mo na naman, eh, 'di ba? So, yun yung advanced planning. Malaking bagay yung parallel, yung pre-market natin. Kasi dito, 'yan, kung binrake na siya diyaan, break siya daan, so i-a-assume ko muna na ito na yung pinaka-low niya, right? So, iintayin kong ihin i ipa-parallel ko ulit 'to, right? And then kukunin ko yung high niya, 'pag na-break niya na 'yan, 'to, 'pag na-break niya na 'to, 'di i-assume ko na 'to na 'yan. Ta's makikita ko na kung saan siya babalik dito by using 'yan, 0.25. So, dito na siya mag-e-entry ng long. Dito siya mag-start ng buy long, 'di ba? And then puwede akong mag-stop loss dito, SL, kasi hindi niya na dapat babalikan, SL. Pero puwede niyang balikan within diyan hanggang dito, puwedeng bumaba 'yan. Dito. From here hanggang dito, puwede niyang balikan 'yan. Pero hindi dapat ito, yung stop loss mo. And then from here, gano'n uli, binalikan niya. So from here, gano'n uli, kunin mo lang yung pinakamataas. And then eto na yung 'pag binrake niya 'to, hindi pa 'yan yung hinahanap mo, right? So technical analysis ka uli diyan, binrake niya 'yan, ayan, short, dito siya nag-start, dito sa pinakamababa, tapos na-break doon, 'di ba? So dito na 'yan. So kailangan mo ng dalawa, eto, 'yan, dalawa. Pero na-break niya 'yon. So kailangan ang 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 isip mo na dito is short na 'to kasi na-break niya 'yan, eh. Kaya lang 'pag ginawan mo nito, binrake niya doon na hindi niya inabot ito. Alam mo 'yun? Na-gets niyo 'yun? Uulitin ko, Eto, binrake niya. Eto, yung high niya. So ang nangyari, pumunta siya diyaan, binrake niya 'yan. So dapat dito mag-start yung short mo, right? Dito magkakaroon ka ng sell short. Pero meron kang safety. Ang safety mo is eto. Ngayon, etong support na 'to para mag-sell short siya, kailangan niyang ma-break itong low, itong support, kailangan niyang ma-break. Sino ang unang na-break? Yung safety mo o yung support? Nauna na-break yung safety mo. Hindi niya inabot tong support dito sa area na 'to. Kaya siya nag-long doon. Pero dito, kaya nga mahalaga 'to, eh. From dito sa pinakamababa, minonitor mo 'yan. And then, eto ka, binrake niya na naman.
Kung magte-technical analysis ka diyan, from dito sa pinakamababa dun sa pinakamataas and then dito sa binrake niya nag-pullback siya, eto ngayon yung short mo, 'di ba? So na-break niya dito, ito na-break niya. So ito ngayon yung support mo, na-break niya doon. Kung magte-technical analysis ka na naman, kasi ito na yung support mo, na-break niya doon, right? So kailangan niyang ma-break para siya bumaba, kailangan niya ma-break ito, right? So anong pinakamataas dito? Ito ang pinakamataas diyan. So in order for this thing to go downwards is you have to go this and 2 points sa baba. Ganyan. Para siya magkaroon ng downtrend. Pero, binrake niya dito. Na-break niya yan dyan. Wait. So, sino una na-break? Na-break niya muna. Bago niya na-hit tong support mo na yan, na-break niya na doon. So, invalid na to. So, nandito ka na ngayon. Saka doon. So, ang kailangan niyang i-break, tandaan nyo na-break niya dito Ayun ang support remove. Ang kailangan niyang i-break ngayon, kung ito yung support mo, is itong resistance na to. Right? Kaya ang support mo. Yung resistance na yan. So, pag gumawa ka ng double jumper dito pag gumawa ka nito, i-blow up natin yan. Yan. Kung ang hinahanap mo is bullish, kailangan mo ng isa dito sa kabila. Ito. Yan. Mali yun. Ito. Pinakamalakas na gusto mo, ito yung kwan lang yan, pullback lang. Ito yung pinakamalakas. Yan. So, ito yung pinakamalakas. Yan ang pinakamalakas na resistance mo na kailangan niyang i-break. Resistance. Yan. Ito yung support. 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 Right? Yan ang kailangan niya. Para maging bullish ka, kailangan niyang ma-break yan. So, ito ang ginawa niya. Nandito, and then binrake na doon. Ito. Binrake niya dyan. So, dito nag-start yung buy long mo. Yan. Buy long mo. Ito, hindi niya na binalikan. Pero, ito yung double jeopardy. Ito yung pinabibreak mong resistance. Ito yung support mo. Nagawa ka ng parallel, right? Nagawa ka ng parallel. Of course, meron ding parallel dito sa taas. Supposed to be meron yung parallel sa taas para mag-end up ka dito. But anyway, ito yung double jeopardy na titingnan mo. Well, tawag ko lang yun. Nung na-break niya yan, dito, sa banda rito, yan dyan. Na-break niya na, di ba? Ito yung confirmation mo ngayon ng bearish mo. Itong area na to. Ito mo. Kung ito yung support mo, ito yung resistance mo na-break niya Kung ito yung support mo, last na support mo, kailangan mo na ma-break to kung nasa kabila. Right? Double jeopardy. So, ito ang drawing mo. Yan. Dito ngayon mag-start yung short mo. Long, sorry. Mag-start ang long mo. Diba? Binrake niya yon, isa sa kaliwa, dalawa sa kanan. Yan yung mag-start. Yan yung double jeopardy tinatawag ko. Kasi,
Sa higher picture mo, eto yon. Binrake niya yan, and then gumawa siya ng high, and then gumawa siya ng low. Nandun din sa maliit na yun. Diba? And then ito yung mga kailangan niya i-break. Itong support mo. Ito yung last. Stop loss. Yan. So dito, kung kukunin ko, ito kailangan niyang i-break para dire-diretso na siya ng long. I think meron ako dito na 743 yata yun. Hopefully, hindi na break. Hindi naman na break. Ang area ko is ang SL ko is ano bang SL ko? Huwag sana ma-break. 2.345. Remove. Ito ang SL ko eh. 2.345. Yan ang SL ko. Hindi, muntik na niyang balikan. Hindi niya man nabalikan. Di ba? So, ito yung advanced planning. Kaya ako kinuha yan is tingnan niyo dito. Kita na namin ni Donna to kahapon sa 15 minutes. Ito yung hinanap natin na high kanina. I think sa 4 hours. Tingnan natin, 4 hours. Yeah. Hindi. Ito pala yung 4 hours. Ito pa yung susunod na high. So, kung ito yung low mo, tama. Kung ito yung pinaka-low mo, so, ibig sabihin nito, na-break siya dyan. Yan o. Ito yung pinaka-support mo. Kasi meron ka ng high doon. Ito yung lower support mo. Right? Ito yung high mo dyan. Last resistance. So, kung bullish ka, kailangan mo ng isa sa kabila. Right? So, ito yung pinakamataas na kailangan niyang i-break para sigurado ka ng bullish na. Support and resistance. Yan. Right? So, tingnan natin sa 5 minutes to. Para lang meron tayong data. So, ang hinahanap natin ngayon, kung ito yung pinakamababa natin, hinahanap natin bullish, right? Ngayon ko lang dinetail to eh. Dito. Meron tayo isa doon na kailangan niyang i-break na hindi niya pa. Oh, na-break niya na. Ayun, oh. Hindi yan. Oh, na-break niya na nga. Na-break niya na yan. Ayun. Tapos, isa dito. Isa doon. Right? Ito. Then, ito. Dito lang tumapat. Hindi dito. No, taas. Ito. Ito baba. Yun. Diba? So, pag pinlat ko to, bullish. It's from here to here to there to here. Right? So, ito dapat hindi na babalikan.
Ito ang hindi na babalikan. Puwede pang bumalik diyan. Kasi ang area niyan is from here, ito, from hanggang 0.5 hanggang dito. Puwede na rin. Kaya minsan binabalikan niya hanggang dito, eh. 'Yun katulad no'n, no. Anyway, ito na yung last na hindi niya na dapat balikan 'yan, SL. 'Yan. Pero ito dapat ang talagang hindi niya na dapat babalikan 'to. 'Pag binalikan 'yan, pababa pa din tayo. SL, 'yan. Itong, 0.27, 0.272, 'yan. 'Yan 'yun. Then anyway, and then kung maabot niya 'tong pinapa-break ko sa kanya, and then na-break niya rin 'tong last, nasa bullseye na tayo. So right now kasi 'pag pinlat mo 'tong resistance ko, na-break siya doon. So kung na-break siya doon, ito yung last na low niya. It is buy long. Pero yung data niya, right? Mas maganda kung nasa taas nitong red. So ito yung dito nag-start yung body ko. Yan. Yan nag-start yung body ko. Pero right now, kung itong gagawin kong pinaka-low, ang kailangan niyang i-break sa next bullish, sa bullish niya dito sa kuha na to is ito. Which is na-break niya na. Ayan yung resistance. Oh. Which is na-break niya na. Then ito yung pinakamababa niya. So ito yung pinakamababa niya. Ay yung pinakamataas niya, na-break niya na ng konti. Pero hindi siya nag-hold. Dapat dito aangat na yun. Bumagsak pa din siya. Pero ito naman yung pan mo eh. Average mo eh. Di ba? Yan ang average mo eh. So hoping mag-hold yan. Kasi kung iisipin mo, na-break niya na yan lahat eh. Ayun, na-break niya na yan, tapos hindi naman siya bumalik dito. Dito lang siya bumalik. Pag mineasure mo to. Ayun, 0.25 hanggang 0.8. Diba? So, hoping. Kasi tingnan mo ngayon, nandito lang siya. O, dapat nandun na yan eh. Tapos mas mababa pa to. Ito. Pakita ko sa inyo. Mga nakakatakot kasi pag totoong pera na ginagamit mo eh. Ito. Ayun o, na-break siya dito. Ito yung pinaka-low mo. Yun yung pinaka-high mo. Right? Yan. Na-break siya dyan. Ito, bearish to eh. Ito. Ito yung low to eh. Ito yung pinaka-low, di ba? Yan. Kailangan ma-break. Yan yung support mo dyan. Support. Yan. So, ang plotting mo ngayon nito, dapat doon. Kaya lang, kung ito yung gusto mong mas malakas, yun ang mas malakas na i-break niya. 5 minutes pa yan. Na-break niya, oh. And then, dito siya bumalik, oh. So, dito, yan. Kung hindi niya i-break yan, delikado tayo dyan. Ito, bear. Yan. Kailangan niya ma-break yan. Kailangan dito lang siya maglaro. Within dito. Support. Right? Kasi na-break niya yung support na yun. Ito na yung support mo ngayon. Last support na yun. Yan. Saka ito yung resistance mo. Ito. Resistance. Yan. Para mag-bull yan.
Kailangan niya i-break 'to. Kailangan hindi niya lagpasan 'to. Kailangan break niya 'yan. Saka kung mabe-break niya 'to, mas maganda. Ito, 'yan, para sa bull. So, kung itong gagawin nating bull, ito ang drawing niya. Kailangan ma-break na 'to. Doon, tsaka dyan. Para magkaroon siya ng bull. Okay? Yun lang po na sana naintindihan niyo yung pinagdodrawing ko. Okay. Happy trading.